The House Appropriations Committee is holding a hearing on the proposed 2026 budget of the Commission on Audit. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Good afternoon, Amy. What can you tell us? Yes, good afternoon, Lord Denise. Nandito nga tayo ngayon sa House of Representatives. Sa tama naman yung sinabi mo, nagtuloy-tuloy pa rin ang nagiging usapin patungkol sa budget. Pero ngayong hapon at around 2 p.m., natapos na nga yung isa sa mga naging usapin ng budget patungkol naman sa Commission on Audit. At meron silang 13.88 billion pesos na agency-specified budget at 13 billion nga nito ay mapupunta daw sa sahod or sa wages ng kanilang mga employees at yung around 727 million naman ay mapupunta naman sa kanilang operating expenses. At yun nga, bukod pa dyan kasi isa sa mga naging controversial din sa naging budget hearing itong Commission on Audit ay ang kaugnayan nga ni Commissioner Mario Lipana sa isang contractor. Technically, asawa niya raw kasi ang presidente ng Olympus Mining Corporation. So yun yung talagang dinikdik ni Representative Ellie San Fernando patungkol dito dahil mako-question daw ang integridad ng Commission on Audit kung sakaling ang kumpirma itong kaugnayan. Pero kasi kanina tinanong na rin kung alam nga daw ba ng Commission on Audit na ganito yung sitwasyon sa kanila. Ang sabi daw naman nila ay nalaman lang nila ito sa media reports. Kaya ang nagiging problema ngayon ay kung ano nga ba magiging pahiwatig ni Commissioner Lipana patungkol dito dahil currently on medical leave pa daw siya hanggang end of September. So yan yung mga abangan pa natin patungkol dyan sa budget briefing and of course flood control projects nga na issue dito sa Kamara. Denise? Amy, ano naman yung balita tungkol sa umano'y kudeta para sa pagpapalit ng speaker? Yes, naging malaking kaganapan nga din yan kahapon kasi medyo kalmado. Pero nung pagdating na ng mga around late afternoon hanggang night time ay tuloy-tuloy na naging pahayag. At una na nga nating narinig dito ay si Kiko Barzaga na sinabi nga niya, tinanggi niya naman na hindi nga daw siya secretly kumukolekta ng mga pirma ng mga kongresista para mapatalsik si House Speaker Martin Romualdez. At nakumpirma rin naman ni Representative Paulo Ortega na hindi naman daw aalis sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. At kagabi nga rin ipinakilala na ng Office of the Speaker ang kanilang spokesperson na si former Congressman Ace Barbers. At sinabi niya wala naman daw rason para mag-step down itong si Martin Romualdez from House Speakership. So magiging tuloy-tuloy pa rin ang conversations tungkol dyan dahil nga may ilan pa rin naman tayong parang ini-expect daw na baka posibleng pumalit kay House Speaker Martin Romualdez. Kaya yun yung nagiging talakayan ngayon. Pero so far, ang information na meron tayo dito ay hindi nga alis ng pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Okay, babantayan natin yan. Thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Amy Atienza.